Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana po ay suportahan nyo din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut family. At alam naman ng marami sa inyo na nanganak na po ang aking pinakamamahal na si Jem. At wala pa po akong pinopost na picture ng aming baby. Okay, para po sa inyong kalaman, we will post the pictures of our babies. Mauna po yan sa Papa Dudut Family YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Papa Dudut Family sapagkat magiging active na pong muli tayo sa pag-vlog ng ating mga personal na mga pinagkakaabalahan matapos pong manganak nga po ng aking pinakamamahal na si Jem. Get to know more ang inyo pong si Papa Dudut sa YouTube channel na Papa Dudut Family. Samantala sa ating episode ngayong gabi. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa at sa lahat ng mga subscribers po ninyo na ang hilig ay ang makinig lamang sa mga istoryang tinatampok mo. Libangan ko talagang makinig ng Papa Dudut Stories at Kaistorya YouTube channel. Nakikinig ako bago matulog at habang nasa biyahe, pagpasok sa trabaho. The best thing sa mga ganitong channels sa YouTube ay pwede mo siyang pakinggan anytime at any moment. Anyway, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Lolit. Isa ako sa mga resident doctors ng isang kilalang private hospital sa Maynila noon. Mahabang oras ng duty ko at madalas ay panggabi. May mga panahong hindi na ako nakakauwi para matulog at umidlip na lamang ako sa hospital. Samantala natatandaan ko na noong baguhan pa lamang ako sa ospital na yon, ay mayroong isang gabi na marami ang mga naaaksidente at isinusugod sa ospital. Siyempre abala kami mga doctors dahil dagsa ang mga pasyente noon. Kahit na nakakapagod ay wala akong karapatang magreklamo kasi yon ang sinumpaan kong tungkulin. Buti na lamang at mahaba ang aking pasensya at may sincero akong care sa mga pasyente ko. Madaling araw na nang makaluwag ako mula sa aking mga pasyente. Antok at pagod, tinanong ko ang mga nurses kung saan ako pwedeng umidlip muna. Puno na kasi ang doctor's quarters dahil na rin sa dami ng mga nag-report ng gabing yon. At isa nga sa mga nurses ang nagsabing pwede daw akong matulog sa isang private room sa 3rd floor ng ospital. Agad naman akong pumayag. Pero nakita ko na nagkatinginan ng mga nurses ngunit binaliwala ko lamang ito. Ang tanging nasa isipan ko lamang ay ang ihiga ang pagod kong katawan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Samantala ay sinamahan ako ng isang nurse sa silid na yon sa 3rd floor. Nang makarating kami doon ay dali-daling nagpaalam na ang nurse sa may pinto. Nagmamadali itong umalis. Nagtataka man ay hindi na ako nagtanong pa. Pumasok siya sa loob ng private room, malinis at maliwalas ito. May aircon at may sariling banyo pa. Komportable maging ang kama, Papa Dudut.
Agad ako naglinis ng katawan at natulog na. Pagkahiga ay nahimlay na ako. Light sleeper lamang kasi ako kaya naman naalimpungatan ako nang bigla kong marinig ang gripo sa loob ng banyo. Lumalagaslas ang tubig. Agad akong bumangon para isarado ito. Sa isipan ko ay baka naiwan kong bukas ang gripo dahil na rin sa sobrang pagod. Ngunit pagpasok ko sa banyo ay agad na tumigil ang tunog ng tubig. Tiningnan ko kung bukas ang gripo ngunit sarado naman ito. Hindi ko na lamang po ito pinansin nung una, Papa Dudut, at naisip ko na baka sa kabilang kwarto galing ang tunog ng tubig kanina. Papa Dudut, muli ako nakatulog at muling nalimpungatan pagkaraan lamang ng 1 oras. This time ay tubig naman mula sa shower ang narinig ko. Nakiramdam muna ako at siniguradong galing nga sa silid ko ang napapakinggan kong pagdaloy ng tubig. Nang mapagtanto kong galing nga sa silid na yon ang tunog ng shower, ay muli akong bumangon at pumasok sa kwarto. Gaya ng unang insidente ay saradong sarado ang shower. Dito na ako nagsimulang kinabahan at dito ko na rin binigyan pansin ng kakaibang amoy sa loob ng silid. Ibang amoy na yon, Papa Dudut. Parang sunog. Hinanap ko kung saan nagmumula ang amoy ngunit wala ni isa mang nakasaksak na electric outlet na nangangamoy sunog. Bumalik ako sa aking higaan at nakiramdam, Papa Dudut. Pakiramdam ko talaga ay hindi ako nag-iisa sa silid na yon. May kung anong pakiramdam na may nagmamasid sa akin mula sa silyang nasa sulok. Mula sa aking isipan ay nabubuo ang imahe ng isang babae. Hindi ko alam kung saan ko nahugot ang isang larawan sa aking imahinasyon. Mukhang hindi na makilala dahil deform ang kamay, nakulubot, tuyot na ang balat. Nakakatakot ang itsurang nabubuo sa aking isipan ng mga sandaling yon. At dahil sa kinikilabutan na talaga ako ay pilit kong binura ang imaheng yon sa aking isipan. Kailangan kong matulog at makapagpahinga. Nang ipipikit ko na ang aking mata ay narinig ko na may nag-flash sa CR. Hindi na ako bumangon sa pagkakataong yon, Papa Dudut. Alam ko naman kasing wala akong makikita sa CR. Iyon ang naging pagkakamali ko dahil nang muli kong ipikit ang aking mga mata ay nakarinig na ako ng mga yabag na nagmumula sa CR palabas at palapit sa higaan ko. Dahil doon ay bigla akong napabangon, Papa Dudut. At yun nga, tumambad sa akin ang isang babaeng deformed at hindi ko mawari kung ang balat ba niya ay naaagnas o nasunog. Pagkabangon ko ay halos matalisod po ako sa pagmamadali ko. Agad akong tumungo noon sa pinto pero hindi ko yon mabuksan. Kaya naman pinaghahampas ko ang pinto at nagsisigaw na humingi ng tulong. Kaso, Papa Dudut, walang sumaklolo sa akin. Nang muli akong bumaling sa aking likuran ay nakita ko pa rin ang babaeng deformed. Hindi ko talaga maiwasang magsisigaw. Kasi nakakatakot talaga ang kanyang itsura. At lalo pa akong nataranta nang makita kong lumulutang siyang lumalapit sa akin. Dahil doon ay tumakbo ulit ako palayo sa palapit na multo. Anong klaseng nilalang ka? Multo ka ba? Engkanto? Maligno? Ano bang kailangan mo sa akin? Hysterical kong tanong sa kanya. Pero muling bumaling sa akin ang nakakatakot na babae at lumulutang na lumapit pa sa akin. Papa Dudut, naghabulan kami sa loob ng kwarto at lahat ng madukot kong gamit tulad ng silya ay inamba ko na sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin, kundi ay ihahampas ko ito sa iyo, banta ko pa sa multo. Pero hindi natakot ang multo bagkos ay lumapit pa siya sa akin kaya dinuro ko siya ng upuang gamit ko. Pero nagulat ako nang biglang may humilang puwersa sa hawak kong silya at tumalsik ito palayo sa may pinto. Pagkatapos ay patuloy ang babaeng multo sa paglapit sa akin. Ano bang kailangan mo ha? Ano bang kasalanan ko sa iyo para gawin mo sa akin to? Hysterical na tanong ko.
Ang buong akala ko ay hindi magsasalita ang multo pero nagkamali ako dahil nang ibuka niya ang kanyang bibig. May lumabas na boses na nag-i-echo sa utak ko. Hindi niyo ako niligtas. Pinabayaan niyo lamang ako. May hinanakit na wika ng babaeng multo na yon. Kakapasok ko lang sa ospital na ito kaya hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ko sa kanya. Ano bang nangyayari sa iyo? Naaksidente ka ba? Nasunog ka ba? Ano? Tanong ko pa. Pero hindi na siya sumagot at sa halip ay tuloy na siyang lumapit sa akin at hinawakan niya ang leg ko. Nagpupumiglas ako, Papa Dudut, pero kahit na anong gawin ko ay wala akong lakas. Hanggang sa bigla na lamang akong nagising sa aking bangungot. Nagulat ako dahil nakahiga pa rin ako sa aking kama. Pero nagimbal ako nang marinig ko ulit na tumutulo ang gripo sa loob ng CR. Dahil doon ay nagdasal muli ako tapos ay nagpasya na akong bumangon. Useless na rin lamang manatili pa ako sa silid na yon. Namamaga ang mga mata ko sa kawalan ng pahinga ay tinungo ko ang nurses station na may hawak na kape. Nakita ko ng mga nurse na nagturo sa akin sa silid kung saan ako natulog. Doktora, kumusta na po kayo? Nakatulog po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng nurse sa akin. Hindi, sagot ko. Kasi may multo sa kwartong yun. Ang buong akala ko ay mawiwirduhan sila sa aking sinabi at hindi maniniwala sa akin. Pero ibang nangyari. Sa mga titig pa lamang sa akin ng nurse ay parang alam na niya ang sinasabi ko. Opo, doktora. Haunted nga po ang kwartong yun. Pagtatapat ng nurse sa akin. Haunted? Ibig sabihin may nagmumulto. Gusto kong i-clarify sa kanya kung tama ba ako ng pagkakarinig. Opo, wala pong tumatagal sa kwartong yun. Kasi grabe ang paramdam. Buti nga po ganun lang ang paramdam sa inyo Kami nga po nung hindi pa namin alam na may multo doon grabe talagang nakakakilabot ang mga nangyari sa amin. Kwento pa nito sa akin. Kung ganoon pala, bakit mo pa sinabi sa akin yun? Medyo naiinis kong tanong sa nurse. Doktora, nung isuggest namin doon na kayo matulog akala namin ay alam ninyo ang usap-usapan tungkol sa silid na yon. Akala namin ay matapang lamang kayo. Ang paliwanag ng nurse sa akin. Ayon sa mga nurse, may isang mayamang nakakonfine sa silid na yon. Ilang taon na ang nakakaraan. Nasunog daw ang mukha at ilang bahagi ng katawan ng babae. Lahat ay 3rd degree burns. Isang araw lang daw nagtagal ang babae at namatay ito sa silid na yon. Magmula nga noon ay sinasabing lagi na lamang may napapakinggan na tumutulong tubig mula sa silid. Doon ko lamang napagtanto kung saan galing ang imaheng pumasok sa aking isipan ng gabing yon. Hindi naaagnas ang bangkay na aking nakita sa aking isipan. Isa yung sunog na imahe at hindi sunog na electric fan cord ang aking naamoy, kundi nasusunog pala na laman ng tao. Mula rin noon ay hindi na ako pumasok sa silid na yon, Papa Dudut. Akala ko ay hindi ko na may experience ang nakakatakot na pangyayaring yon sa haunted hospital room, pero nagkamali ako. Dahil isang araw, may na-confine na isang pasyenteng lalaki na sinasabing nasabuyan daw ng muriatic acid sa kanyang buong katawan. At ng mga panahong yon ay ang haunted hospital room na lamang ang natitirang bakante. Ayaw ko mang ibigay yon sa aking pasyente ay no choice kami kundi doon siya ilagay. Besides ay naisip ko na baka yung multong naroon ay galit lamang sa doktor o nurse at hindi sa mga pasyente. Matapos may lagay sa ICU ay nai-transfer na nga ang pasyenteng yon sa nasabing kwarto. Kasama din sa magbabantay ang asawa niya at panganay nilang anak na lalaki na 19 years old na. Kung makapansin kayo ng kakaiba sa pasyente, agad niyo akong tawagin. Sa ngayon ay oobserbahan natin siya. Bilin ko sa asawa. Agad namang umuo ang asawa ng pasyente ko. Samantala 11:00 na ng gabi ang tapos ng duty ko noon at nagbabalak na sana akong umuwi nang biglang tawagin ako ng isang nurse.
Isa raw emergency dahil bumaba raw ang oxygen levels ng pasyente. Agad akong sumaklolo at sinubukan na iligtas ang pasyente. Sa awa naman ng Diyos ay muling nakaligtas ang pasyente sa karit ng kamatayan. Ayos na po ba ang asawa ko? Naiiyak na wika ng asawa ng pasyente. For now, opo. Pero kailangan pa po natin siyang i-monitor ng mabuti. Sagot ko. Doktora, may tanong lang po ako. May multo po ba dito sa kwarto namin? Nag-aalala niya ang tanong sa akin. Bakit po? Ano po bang nangyari kanina? Curious na tanong ko sa kanya. Kasi po Dok, habang umiidlip ako bigla na lamang bumukas ang mga gripo at shower doon sa CR. Tapos may nag-flash ng kusa sa inidoro. Wala naman pong tao. Tapos nakakaamoy po ako ng parang nasusunog na bagay o parang iniihaw na karne. At saka kanina rin po bago naghingalo ang asawa ko ay nanaginip ako ng isang babae na mukhang nasunog yata ang balat. Tapos ay pumatong siya sa asawa ko at sinasakal siya. Kaya bigla na lamang akong nagising at naabutan ko nga po na nangingisay ang asawa ko. Mahabang kwento pa ng asawa ng pasyente ko. Ganun po ba? Wag na lamang pong pansinin yun, misis. At sa mamayang pagsikat ng araw, ililipat natin ang kwarto ang asawa ninyo. Ang sabi ko na lamang. Hindi ko na sinabi noon sa kanya ang tungkol sa multo sa haunted hospital room kasi ayaw kong matakot naman ang pasyente. Kaya kinaumagahan nang mabakante na ang isang kwarto sa second floor agad kong inutusan ng mga nurse na ilipat na doon ang pasyente ko at alisin sa haunted hospital room. At habang inaalis nga ng mga nurses ang pasyente para ilipat ay naamoy naming lahat ang tila nasusunog na laman ng tao. Nagtingin ang kaming lahat at natuntun ko ang amoy na nanggagaling sa aking likuran. At that point papadudot ay tumaas ang balahibo ko sa katawan ko. Kasabay ng kakaibang lamig na tila yumayakap sa katawan ko. Dahil doon ay pinagmadali ko na ang mga nurses na ilipat ang pasyente sa bago nitong kwarto. At mukhang tama ako nang naging desisyon dahil pagkalipat ng pasyente ko sa ibang kwarto ay nagkamalay na ito. At hindi nagtagal ay lumakas na rin ang pangangatawan niya. Malayong malayo sa nanghihingalong pasyente nung una namin itong dinala sa haunted hospital room. At yun nga papadudot pagkaraan ng ilang operasyon ay bumuti na ang lagay ng pasyente ko. At pagkalipas siguro ng halos isang buwan ay nakalabas na po ito ng hospital. Sa ngayon papadudot ay doon pa rin po ako sa hospital na yon nagtatrabaho. Siyempre hindi maiiwasan na nagagawi ako sa haunted hospital room na yon. Pero nilalakasan ko na lamang ang loob ko. At siyempre arm ako ng aking matibay ng pananampalataya sa Diyos. Oo, nagpaparamdam pa rin ang multong yon sa akin. Hindi ko siya nakikita pero alam kong nariyan lamang siya sa tabi ko kapag naaamoy ko na ang amoy sunog na laman. Actually ay sinubukan na ng management ng hospital namin na pabindisyonan ang kwartong yon. We even hired a paranormal expert para lamang mapaalis yon. Pero papadudot matibay ang kaluluwang yon. Kahit anong gawin namin ay hindi talaga namin siya mapaalis. Dahil doon ay nagpasya na lamang ang management na hayaan na lamang ang multo sa kanyang teritoryo at sa halip na hospital room ay ginawa na lamang namin siyang stock room ng mga medical supplies namin. Papadudot, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo. Totoong experience ko po ito at sa maniwala kayo o hindi. Nangyari talaga ito hindi lang sa akin kundi sa lahat ng mga staff ng hospital namin. Hanggang sa muli, maraming salamat and more power sa inyo, Papadudot. Lubos na gumagalang, Doc Lolit. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka.
ay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. I beg of you to forgive me. Dearest one, I'm sorry. I promise, my love, I won't make that mistake again. Oh, won't you please forgive me?
I broken your heart last night? Oh, won't you please forgive me and be my love again? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Mass I beg for some affection from your direction. Night after night. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Mass I beg for some affection from your direction. Night after night. Yo. Let me love you, Carmelita, my girl. You don't know what I've been through, I know. It's no harm the way I'm thirsting you. My love is bursting with love for you. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction. Night after night. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bend my bottom bezel on your one season with kiss again. Carmelita, you're my only goal, and I'll give you all my love and care, 'cause you're the lady who caress my heart, and I promise I will give you my love. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction. Night after night. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bend my bottom vessel on your one say so with kiss again. Yeah, man. Let me love you, Carmelita, my girl. You don't know what I've been through, I know. It's no harm the way I'm losing you. My love is bursting with love for you. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction. Night after night. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction. Night after I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the skies should fall, remember
there'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. I beg of you to forgive me. Dearest one, I'm sorry. I promise, my love, I won't make that mistake again. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I was a fool to treat you mean and cruel. I didn't know at all. Now I realize, so I apologize. I'll never hurt you again. Oh, I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my where it began, I can't begin to know him, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Would you believe you'd come along? Touching hand, reaching out, that's in me, that's in you. Oh, sweet Caroline, that I've never seen so blue. I'd be inclined
night, and it don't seem so lonely. We filled it up with only two. And when I heard it runs upon my shoulder, how can I hurt when holding you? Warm, not sing warm, breathing out.